Tatlong paborito na gustong-gusto ng mga babae na gawin mo ito sa kanila. Oo, tama ang narinig nyo. Sa mga hindi nakakaalam, may mga sariling taste din ang mga babae. Oo, may mga kanya-kanyang style at may mga kanya-kanyang paborito. Marami talagang hindi nakakaalam na ang mga babae ay may mga kanya-kanyang paborito na sana gawin din naman sa amin. Kaya naman kuya, huwag masyadong manhid-manhidan ha. Sa oras ng iyong schedule, hindi yung ikaw na lang lagi ang nasusunod. Nako. Dapat kasi tinatanong mo rin si Inday kung ano yung gusto niya, kung ano ang paborito niya. You know what I mean? So, ito na nga. Ito na nga yung ibabahagi ko na mga gustong-gusto. Ito yung mga common na paborito nila talaga na sana gawin din ito sa kanila. Ito na nga ang pinakauna. Naaalala mo ba yung sa 6 at 9 na tinaya mo sa luto? Pagdugtungin mo yun. Dahil isa yan sa pinakamalupit na gustong-gusto ni Inday. Oo, tama yung narinig mo. Isa yan sa pinakapaborito niya ha, kaya gawin mo yan sa kanya kahit hindi mo na siya tanungin. Ikaw na ang kumilos dahil susunod na lamang dyan si Inday. Dahil sinisigurado ko sa iyo na gustong-gusto niya iyan. Basta galingan mo, husayan mo, huwag kang titigil hanggat hindi mo sa kanya naririnig sa kanyang mga labi na siya ay kumakanta sa kanyang kasiyahan. Kapag nakakarinig ka na ng boses sa kanyang mga bibig, nako, sinasabi ko sa iyo, isa sa mga sinyalis na yan na nakuha mo ang tamang daan, ang tamang spot para sa kanya. Oh, ano Inday? Aminin mo. Paborito mo iyon. Uy. Kung minsan kasi, may mga lalaki talaga na tamad gawin iyan. May mga lalaki na nanginginig yung tuhod. Minsan may mga rayuma. Nako naman kuya. Paminsan-minsan, pagbigyan mo rin, gawin mo rin, ibigay mo rin yung hilig ni Inday. Ibigay mo yung kanyang mga paborito ba? O, diba? Napakasimple lang yan para mapunan mo ang kasiyahan ng iyong kapareha. Kayo na ang bahalang umintindi. Basta, yun na yun. Pangalawa, gustong-gusto niya yung talikod na lang siya. Yung walang nakikita ba, ganun. Kasi 'di ba pag nakatalikod, hindi niya na nakikita yung mga nangyayari. Oh, alam mo, kuya, ayon sa pag-aaral, ang mga babae ay 6%. Ang mga babae ay mga tamad pagdating sa kanilang mga schedule. Oo, pero ako hindi ako tamad, charot. Ayaw nila ng madaming arte. Kaya ayun, tatalikod na lang, tatahimik na lang. Bahala ka na kung ano yung gawin mo sa kanya, basta wag mo na siyang paharapin.
Pero habang tumatagal ay nagaganahan at sumasaya sila. Makikita mo, una lamang na parang nakikiliti sila, na parang tumatawa sila. O, di ba? Kaya naman mostly sa mga babaeng tamad, ayaw na nilang kumilos, ayaw na nilang madaming maarte. Yung mga ganito, yung mga ganyan, yung mga extraordinary, ganon. Kaya gusto na lang nila yung nakatalikod na laman. O, di ba? O, ano kuya, naranasan nyo ba yan? Aminin. Na ayaw talagang humarap ni Inday. Nako, kapag ganyan, wag mo nang pilitin. Kasi sa totoo lang, hindi naman yan nagpapakipot. O tamad lang talaga siya. Pero sa totoo niyan, gustong gusto rin nila. Pangatlo, yung standing ba? O, yung nakatayo. Diba? Si Rizal, laging nakatayo. Sa Lunita Park. Yan talaga kapag flag ceremony. Gustong gusto nila talaga yan. Alam mo kung bakit? Kakaiba yung pakiramdam. Yan, at saka nakaka-challenge talaga yan. Nakaka-challenge talaga yan sa isang babae kapag pinatayo mo, kapag flag ceremony. Ikaw ba naman yung patayuin dun sa Lunita Park? Diba nakaka-challenge? Aside pa doon ay madali nila maramdaman yung tunay na happiness. Na-challenge ang kanilang isip at puso. Kaya naman kuya, ikaw na ang bahalang kumilos, ikaw na ang bahalang magpagalaw kung paano mo gawin at paganahin ang sistema na yan. Kung paano mo siya mapasaya habang nakatayo siya. So, ikaw na yung bahala dyan ha. Wala na akong kinalaman dyan. So, sana may natutunan ka sa bidyong to at kung meron kang natutunan, please follow and share naman. Salamat!